Kanina pa nakatayo sa bus stop si Emily. Pagkaraan ng 7 taong pamamalagi sa Maynila, noon lang niya nagawang umuwi ng probinsya kaya't bago sa kanyang paningin ng tanawin. Papunta siya sa dati niyang paaralan. Plano niyang dalawin ng dating mga guro at ilang kaibigan na balita niya ay doon nagtatrabaho. Hindi rin niya alam kung bakit at paano siya nakapunta doon. Tila may nagsabi sa kanya na doon siya sumakay. Pakiwari ni may magaganap na kung ano sa buhay niya habang nakatayo siya ng bus stop na yun habang matagal naghihintay. Huminto ang isang bus, sumakay siya, nanibago siya. Malaki ang kaibahan nito sa dating mga bus na nasasakyan niya. 7 taon na ang nakalilipas. Air-conditioned, malinis ang loob, hindi siksikan. Parang ilan lang ang nakasakay, ni walang nakatayo. Malaki at maluwang. Pakiramdam niya ay lulan siya ng bus na malayong-malayo ang biyahe at dadalhin siya kung saan. Natigilan siya. Isang lalaki ang nakatawag ng pansin sa kanya na nakaupo sa bandang harapan ng bus. Tinitigan niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Arman ang lalaki. Arman. Hindi siya maaaring magkamali na si Arman ang lalaki. Ang suot na damit nito, ang buhok, ang pangangatawan, tiyak niyang si Arman ito at hindi siya namamalit-mata lang. Huminto ang bus at bumaba si Arman. Gusto rin niyang bumaba ng bus na iyon pero automatikong sumara ang pinto niyon at umandar na. Hindi pa man lang siya nakakahumay muling umandar ito, makaraang magbaba ito at magsakay ng mga pasahero. Isang pamilyang kasasakay lang. Pakiwari niya ay nawalan siya ng lakas. Nanghina siya, nanginig ang tuhod niya. Gusto niyang tumayo at bumaba na pero hindi niya nagawa. May kung anong puwersang pumipigil sa kanya para hindi maikilos sa mga paa. Nagpilit siyang hamigin ng sarili. Naisip niyang baka natitense lang siya kaya hindi may galaw ang mga paa. Saglit pa'y nakatayo na siya. Nakagalaw. Nakatakbo patungo sa bandang likuran ng bus upang makita ulit si Arman. Gusto niyang makatiyak kung totoong si Arman ang nakita niyang bumababa ng bus o isang multo lamang ito. Hindi naglalaho si Arman. Kahit nakasabi na ito at malayo na sa kanyang paningin, hindi siya maaaring magkamali na si Arman ang nakita niya. Para, sigaw niya. Bigla naman ang hinto ng bus at automatikong bumukas ang pintuan. Nagmamadali siyang bumaba at nagtatakbo patungo sa direksyon kung saan niya nakitang nakatayo si Arman. Gusto niyang tiyakin kung si Arman nga ang nakita niya o pinagmumultuhan lang siya nito. Mabilis ang bawat hakbang ng mga paa ni Emily. Nakaramdam niya hindi siya humihinga sa paglalakad. Kailangan niyang mabalikan agad si Arman kung ito ang nakita niya. Pero wala na si Arman. Nagpalinga-linga siya. Matagal na naghintay. Ilang minuto ang lumipas. Ilang oras. Matagal na siyang nakatayo. Matagal siyang naghintay. Nagdilim na ang buong paligid na kani-kanina lang ay maliwanag pa. Pero wala. Wala siyang nakitang Arman. Inisip niyang namamalit-mata lang siya. Kung hindi iisa lang ibig sabihin, pinagmumultuhan siya ni Arman. Wala nang dumaan na bus kaya't naglakad siya pabalik sa lugar na pinanggalingan niya. Napakadilim ng paligid. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nagdilim ang nilalakarang kalsada ng ganoon kadilim. Walang poste kaya't walang ilaw. Walang dumara ang sasakyan kaya walang nagbibigay ng liwanag. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng madilim na kalsadang nilalakaran niya ay manilaw niyang nakikita ang buong paligid. Hindi rin siya napapanglaw. Natigilan siya nang makita ang isang kotseng nakabaliktad dahil sumalpok sa isang malaking puno. May laman itong isang pamilya. Bigla sumagi sa isip niya ang pamilyang sumakay sa bus na sinasakyan niya kanina. Hindi siya maaaring magkamali na nakita niya ang mga ito na sumakay kanina sa bus. Nagtaka siya kung paano nasa loob ang mga ito ng naaksidenteng kotse at patay ang lahat. Umuwi na ng bahay si Emily. Hindi na niya itinuloy ang pagdalaw sa dating mga guro, kaklase at kaibigan. Naudlot iyon dahil sa pangitain o guni-guning nangyari sa kanya sa bus stop hanggang sa nakita niya ang kotseng na aksidente. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Hindi niya namalayang nakauwi siya ng bahay. Parang ang bilis-bilis niyang makauwi para lang siyang lumipad. Parang magic na naglaho at lumitaw na kusa dahil naroon na siya sa harapan ng bahay nila. Nag-doorbell si Emily. Si Manang Aning ang nagbukas ng pinto. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng bahay ay kaagad na niyang tinanong ito. Manang Aning, naniniwala ka ba sa multo? Blanco ang mukha ni Manang Aning. Multo? Noon niya ay pinagtapat ang dahilan ng pagbabalik niya ng probinsya. Nalaman na nito ang tungkol kay Arman ang naging kamatayan nito.
Hindi kilala ni Manang Aning ang taong kinukwento niya kahit halata sa mukha na hindi ito apektado. Pinagbubultuhan ba niya ako, Manang Aning? Hindi multo ang nakita mo. Matipid walang gatol na tugon ito sa kanya at tinalikuran siya. Ibig niyong sabihin, buhay pa si Arman? Hindi, dahil nakikita at nakakausap ay buhay pa. Hindi siya nakahuma sa sagot ni Manang Aning. Wala siyang nasabing anuman. Masyado siyang nahiwagaan sa babae. Tinalikuyan na siya nito. Maging kay Manang Aning ay naninibago siya sa ikinikilos. Parang mas gusto nito ang mapag-isa. Ang palaging manahimik kaysa magkausap sila. Kausapin dili siya ng matanda. Kapag nagsalita naman ay hindi niya lubos na maunawa ng sinasabi. Masyadong palaisipan sa kanyang lahat. Maging si Manang Aning. Nagpakawala si Emily ng isang buntong hininga. Sino ba naman ang maniniwala sa multo? Sa edad niyang iyon ay hindi rin siya naniniwala sa mga multo at kung ano-ano pang kababalaghan. Nagkataon lang na napanaginipan niya si Arman na katabi niyang natutulog sa kama at kanina may para siyang namamalikmata nang makita ito sa loob ng bus. Nagpasya siyang tawagan si Nadia para may mapagsabihan ng mga niloloob pero lagi itong naka-voicemail box. Inisip niyang ayaw pa marahil makipag-usap ng kapatid kaya nagliblang siya ng message. Ate, huwag kang mag-alala. Maayos ang kalagayan ko dito. Ate, kumusta na si Joaquin? Pakisabi sa kanya na babalik ako. Magkikita pa kami muli. Ate, si Arman. Pinagmumultuhan ata ako ni Arman. Hindi ko alam kung bakit palagi ko siyang nakikita sa panaginip. Parang lagi ko siyang nakikita sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Parang hindi pa siya ganap na tahimik. Kahit hindi sila nagkausap na magkapatid bago siya umuwi ng probinsya, alam niyang hindi siya matitiis ni Nadia at hindi siya nakatitiyak ay kung mapapatawad pa siya ni Joaquin. Hindi pa niya kabisado ang ugali ng lalaki. Hindi pa niya alam kung matatanggap siyang muli nito makaraang matuklasan ng kanyang naging pagtataksil. Malalim na ang gabi nang magpasya siyang lumabas ng silid. Ilang araw na siyang nakakabalik ng probinsya pero hindi pa rin siya nagugutom. Nagpunta siya sa kusina. Nagtaka siya kung bakit napakaayos nito. Walang mga dilata sa cupboard. Lahat ng mga kaserola at kawali ay nakatago. Parang hindi na ginagamit. Parang wala nang taong namamahay doon. Pinuntahan niya ang silid ni Nadia. Ganon pa rin ang ayos. Tulad ng kanyang silid. Malinis. Makintab pa rin ang sahig. Naroon pa ang mga kagamitang iniwanan ng kapatid. Sumunod niyang pinuntahan ang silid ng mga magulang. Naroon ang larawan ng ama't ina na nakasabit sa wall. Dad, Ma'am, tawag niya sa ama't ina. Maaga silang naulilang magkapatid hanggang sa oras na iyon ay nararamdaman pa rin niyang matinding lungkot. Marahil kung buhay ang mga magulang ay masaya pa silang magkakasama. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Ganon talaga ang buhay. Napakabilis at napakaikli. Pinakahuli niyang pinuntahan ang silid ni Manang Aning. Wala roon ang babae. Impis na impis rin. Ang gamit at damit nito at ang kama parang hindi na tinutulugan. Nagtaka siya. Saan natutulog si Manang Aning? Malalim na ang gabi. Mag-aaga itong matulog dahil maaga itong gumising. Imposibleng gising pa ito. Hinanap niya sa buong kabahayan si Manang Aning. Inalam niya kung saan ito natutulog. Pero wala ito sa ibang silid. Wala ito sa salas. Wala ito maski sa komedor. May narinig siyang umiiyak. Parang boses ni Manang Aning. Hinanap niya kung saan nagmumula ang boses. Nakita niya si Manang Aning na nasa banyo. Umiiyak nga ito. Nananaghoy. Manang, umangat ang mukha ng babae. Bakit kayo umiiyak? Ano ho ang nangyari? Tumayo si Manang Aning. Nagpahid ng luha. Galit ang mukha pero walang sinabing anuman. Manang Aning, muli niyang tawag dito. Ngunit animoy walang narinig ang babae. Hindi man lang siya nilingon. Dumiretso sa loob ng silid nito. Nagtataka siya sa inasal ng babae. Hindi niya kilalang ganun si Manang Aning. Parang laging malungkot na ito ngayon. Animoy laging galit at nag-iisa. Nahiga siya sa kama. Hindi siya mapalagay. May mga bumabagabag sa kanya. Mga takot na hindi niya maunawaan kung bakit namamahay sa dibdib. Matutulog na naman siya. Baka mapanaginipan na naman niya si Arman. Baka magising na naman siyang katabi niya ito sa pagtulog. At baka hindi na ito isang forma ng panaginip. Baka totoong nagmumulto na sa kanya. At si Manang Aning, ano raw ang nangyayari kay Manang Aning? Ayaw sana niyang matulog pero hinahatak ng antok ang buong diwa niya. Hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na siya. At sa kanyang pagtulog, muli nga niyang nakita sa bus si Arman. Naulit na naman ang eksena. Hinabol raw niya si Arman. Gusto niyang makatiyak kung buhay ito o pinapatay lamang siya sa takot ng kanyang mga pangitain. Inabutan niya ito. Taliwas sa unang nangyari na hindi na niya ito inabutan pa. Nagtama ang paninila ng lalaki.
Natiyak niyang si Arman ang kaharap, hindi isang guni-guti. Arman, hinawakan niya si Arman pero lumagpas ang kamay niya sa katawan nito. Isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Multo na si Arman. Unti-unting naglaho sa diwa niya si Arman. Nagmulat siya ng mga mata. Napanaginipan na naman niya ang lalaki. Bumalikwas ng bangon si Emily. Mataas na ang sikat ng araw. Pumapasok ng liwanag mula sa bintana ng kanyang silid. Parang napakabilis ng oras. Parang kani-kanina lang ang gabi at katutulog pa lamang niya. Ngayon matindi na ang sikat ng araw. Hinanap niya si Manang Aning na noon ay natanawan niyang may ginagawa sa garden. Hindi na niya inistorbo ang babae. Kaya naman niyang asikasuhin ng sarili. Nagpunta siya sa komedor. Natigilan siya nang may makita siyang mga sobre na nakapatong sa isang bahagi ng cabinet sa kusina. Imbitasyon, sealed pa iyon. Siya na ang nagbukas. Binasa niya. Reunion ng batch section nila sa kolehiyo sa araw na iyon. Gaganapin sa RJ's bar. Alam niya kung saan iyon. Madalas nila yung puntahan ng mga kabarkada noong araw. Alas 7 ng gabi ang simula ng party. Ibinaba niya ang sobre. Hindi sinasadyang nakawit ng isang nakausling pako ang bracelet na suot niya. Naputol iyon. Bracelet iyon na iniregalo sa kanya ni Arman nang nasa Maynila pa sila noong nabubuhay pa ito. Bago maganap ang aksidente. Nahulog ito sa sahig. Dinampot niya sa sahigang naputol na bracelet. May naka-engrave na pangalan, Emily. Maiingat niyang inilagay sa sobre ang bracelet para hindi mawala. Para alam niya kung saan niya kukunin sakaling ipapagawa na niya. Muli niyang ibinalik sa pinagkunan ng sobre. Manang Ani, kailang dumating ang imbitasyon ng mga kaibigan ko sa akin. Matagal na yan. Nagtaka siya. Matagal na. Gaano na katagal? Siguro ay pinadala in advance ang imbitasyon sa kanya. Swerte namang umuwi siya ng probinsya. Kaya't umabot pa siya sa nasabing petsa. Salamat, Manang Aning. Mabuti at makakapunta ako. Nawala sa isip niya na 3 taon na ang nakalilipas ang magkaroon ng reunion, ang batch class 2000. Pero hindi siya nakadalo dahil nasa Maynila na siya. Ang huling pagpunta nilang magkakaibigan sa bar ay despedida party ni siya sa RJ's bar. May hindi nabasa si Emily na nakasulat sa sobre. Ang petsa ay taong 2005 at ang kasalukuyang ay 2008. Pakiramdam ni Emily parang napakabilis ng oras. Ilang sandali lang, halos wala pa siyang nagagawang maraming bahay sa bahay. Napansin niya sa wall clock na mag-aalas 7 na ng gabi. Nagmamadali na siyang magbihis. Isang simpleng black dress lang ang sinuot niya. Kasya pa sa kanya. Hindi pa luma ang style kahit ginamit niya iyon sa debut party ng best friend niya nung college na si Jenny. Tinorneho niya ng lumang kwintas na regalo sa kanya ng namatay na ina. Muli niyang naalala si Jenny. Alam niyang nagkasakit ito ng malubha. Wala na lang siyang balita kung ano ang nangyari dito pagkaraang sagutin niya ang email nito. Sa pagdalo niya ng reunion magkakaroon siya ng balita sa kaibigan. Bumaba siya ng hagdanan. Nasa sala si Manang Aning. Nagsusulsi. Nagpaalam pa siya dito. Aalis muna ako. May dala akong susi. Pagpapaalam niya. Kahit noon nakasayanayan yung may dala siyang susi, automatikong nasa bag niya iyon. Hindi kailanman